Tell us about the characters you play, saan siya nanggagaling, at paano kayo nakaka-relate or hindi nakaka-relate sa kanya? Maybe we can start with JM. JM. Hello, I played the role of Julius. Isa po siya messenger sa isang law firm. Kapatid din po ni Kuya Buboy. Pero magkaiba kami ng nanay. Ayun po, na-akusahan siya na mali sa eventually dun sa story. Nakusahan siya na mali at nakulong. Nakilala niya yung mga tao sa loob ng kulungan na na-inlove siya dun sa ugali at pagkatao ng mga tao doon, kaya pinanindigan niya na paglabas niya tulungan niya itong mga tao. Paano ka nakaka-relate? Paano ako nakarelate? Siguro may nangyari rin sa past ko na nakulong ako sa isang controlled environment and hindi rin naging madali yun sa buhay ko. And like Julius, yun din yung nangyari sa kanya. Good evening po ulit. Sa pelikulang Selma Tres, I played the role of Attorney Aika, isang baguhang abogado. Katrabaho ko po si Julius sa isang law firm. And magiging, hindi lang malapit na kaibigan, pero isa na rin sa mga talagang instrumento, tutulong kay Julius at sa iba pang mga kasamahan po niya, na naging kaibigan po niya sa kulungan, yung tinatawag pong Tropang Tolonges. Parang nakapag-form po sila ng group doon. So, isa si Attorney Aika, the role I play, natutulong po sa kanila para makamit ang hustisya. So, siya ang mag-represent po dun sa, aside from Julius, dun po sa Tropang Tolonges. So, we'll see po kung gaano kagaling si Attorney Aika. So, yun, as part of the friendship, magkakaroon din ng parang love interest na angle po between Attorney Aika and Julius. So, tingnan din natin kung saan din po mapupunta yung kanilang kwento. Paano po nakarelate? Paano po nakarelate? Siguro, of course, hindi naman po kailangan maging abogado para makarelate po sa role ng isang abogado. Pero siguro, in terms of yung kung paano po ako nakarelate is, siguro, kung ano po yung right natin, syempre nakaka-relate po ako na yun po yung ating ipagsisigawan. Kung ano po yung tama, kung ano po yung legal, kung ano po yung nararapat. Doon po ako nakarelate. Yung talagang there's always that need or that yearning to seek justice. Lahat po yan sa atin, meron po yan. Kasi ayaw po natin na naloloko po tayo or napagsasamantalahan. Kung ano po yung karapatan natin, yun yung ating gustong ipaglaban po. So definitely relate po doon. Sa quest na yun, dun sa talagang anong tawag dyan, yung lakas ng loob para talaga ipagtanggol kung ano po yung tama. So, aside from that, yun yung pinaka-relatable po talaga. I played the role of Lando, the half-brother of JM. And ako, ang business ko lang dito po is buy and sell ng kotse. So I'm sold with myself. So wala talaga kaming consistent or constant communication. At malaki ang, parang I feel guilty about wala akong masyadong time para makapag-bond sa aking kapatid until nangyari sa kanya ngayon. And I try to go out of my way to help my half-brother, si JM. So yun, how do I relate to the role? May mga, well, my father was a lawyer, so I deal with mga cases na ganyan palagi ko napapakinggan, and every day, in and out of the office ng father ko, pinapapakinggan ko yun. So, paano yung, kasi,
he was in prison wrongly. He was accused. Yung allegation sa kanya mali. But of course, you have to, you need adequate proof to substantiate the allegations. So yun ang hinanap, kailangan matulungan ko to. So naniniwala ako sa kanya na siya ay tawag ito, not guilty do sa allegation sa kanya. So I believe, I trust in my brother. Tinulungan ko siya. Yun ang, sana naintindihan niyo naman. Okay, huling tanong ko po para kay Direk. Direk, kailan niyo to ginawa at saka anong nangyayari sa buhay niyo noon or sa lipunan ng time na yon? At inasahan niyo ba or naisip na by the time ipalabas to, napaka-timely na nung mensahe ng movie? Alam mo, kanina pinag-uusapan namin sa kwarto, no? Na nagkataon lang na very timely na ganyan yung sitwasyon ng bansa natin ngayon na nagsisik tayo ng justice sa iba't ibang bagay. Pero nung ginagawa namin to, it's purely, gumagawa lang kami ng pelikula na may mensahe kaming gustong ibigay sa publiko. And wala namang sitwasyon na pinagbasihan that time. So, nagkataon lang po. Nagkataon lang. Thank you. Bago po ibigay yung microphone sa iba nating mga kasamahan, is this your first time to work together, the three of you, JM, Carla, and Buboy? So, kamusta ang pakikipagtrabaho sa isa't isa for the first time? On the set, may nakilala ba kayo sa isa't isa? How was it? Bitin nga ako eh. Oo, I'm looking forward na sana makatrabaho pa ulit sila. I mean, I feel so honored makatrabaho. These are incredible actors. Itong mga kasama ko. Magagaling. Sana sabi ko, makatrabaho ko pa ulit sila. In the near future. Ibang pelikula, ibang kwento. Zelda 4 naman. For change. Oh, yeah, Carla, coming from the Cesar Yes, Montano. it's such an honor. Hindi lang po yung kaming tatlo ha, but collectively, ang ganda po ng casting eh. Kasi talagang handpick po na ang vast. May taga-teatro, may taga-ABS-CBN, TV5, GMA. Ang ganda po, ang ganda. Ang ganda po ng ensemble niya. And tama po si Sir Cesar, bitin po yung experience. Of course, hindi naman po lahat kami talaga nagsama-sama sa mga eksena. Given ako po, syempre more of yung sa role ni Julius, played by JM po yung aking mga nakasama sa eksena. Pero ang ganda po nung maganda po yung kanya-kanyang personality, kanya-kanyang characters, and nag-enjoy po kami ng gusto. So honestly, tama po si Sir Cesar na it's such an honor, a privilege po, and hopefully makawork ko po sila ulit kasi bihira lang po yung ganitong opportunity na nagsasama-sama po kami, iba-iba pong background, mga ganun. So masaya po. Si JM, di ka ba parang na-intimidate kasi award-winning actor, legendary. And then, marami siyang na-eksena ko. Sobra po akong kinilig nung nakita ko si Kuya Buboy. Talagang idol ko po talaga si Kuya Buboy. And kay Miss Carla na starstruck ako nung ako siya nakita. Medyo nahirapan din ako ng slide. Pero sobrang blessed ko talaga na maging part nitong movie. Ayun, working again with Derek GB. And working with Kuya Buboy and Carla. Sobrang blessed talaga. Sobrang dami ko natutunan yung work ethic nila. Sobrang professional. Dito. Direk, paano po yung casting na buo? Kasi sa support mo, you have Perla Bautista, Victor Neri, Aaron Villaflor. Paano po nabuo yung casting? Yung sinabi nga ni Carla, handpick ng buong cast ng Zelda 3. Talagang pinag-isipan namin kung sino yung sakto, yung bagay. And then, may mga trivia dyan, like kanyari si Victor Neri. Si Victor Neri kasi nung bumalik yan sa akin din, sa akin nung unang pelikula niya nung bumalik siya, From the US? 2009. Pagbabalik pelikula. And then, nakita ko yung relasyon na Victor Neri and kay Cesar Utol. So sabi ko, Utol. kailangan ma-i-cast natin si Victor. So,
ayun, handpick talaga yung bawat isa. Sila Aaron, sila Jeff Tam, sila Tanjo, sila Berna Bautista, sila Johnny Revilla na lagi kong kasama. Mickey Ferriols na kasama natin din sa Viva. Maraming pelikula rin kami pinagsamahan ni Mickey. So, karamihan sa kanila, one way or another, nakatrabaho ko na rin. Ang first time talaga lang sa akin na makatrabaho is Carla. Si Cesar naman, musical kami na pinagkasama nito. So, iba naman to pelikula. So, first time ko rin kay Cesar sa pelikula. So, ayun. Thank you, Direk. We have a set of questions from Romel Gonzalez. Ayun. Hi Carla, nice seeing you again. My first question for you is, una mo tong Sinag Maynila, how do you feel? And of course, may awards night, may Best Actress category. What can you say about that base sa husay na ginawa mo dito sa pelikula? Wow, grabe naman po. Thank you. Actually, very surprising po nung nalaman kong parte po siya, isa siyang feature film ng Sinag Maynila. Sabi ko, wow, what an honor. Parang ngayon lang po actually ako nagkaroon ng pelikula na naging parte ng Sinag Maynila. First time po na maging parte nitong ano na to. Kaya milestone po siya sa akin. That alone is an award already. Hindi nga po ako gaano familiar sa awards night eh. Hindi ko po siya masyadong iniisip. Talagang focus po sa pag-promote, dun sa mga magiging screening schedules namin, mga cinemas, kung saan po kami lalabas. So yung awards night, hindi ko po gaano masyado iniisip yun. Pero of course, wala naman po akong expectations. I'm hoping for the best for Zelda 3. Pero sana, mas dun po ako sa mapanood po talaga siya. Than, earn kami ng awards or a full recognition or anything. So, mas dun po ako sa focus na ma-promote po namin ng gusto at mapanood po talaga siya. And my second question is, since your movie is about truth, justice, injustices na nangyayari nga sa ngayon, at ikaw Carla, because of your pagiging vocal sa mga makabuluhan mong advokasya, tinagurian kang patron saint of the concerned citizens. Anong masasabi mo tungkol doon, Carla? Blessing po ito. Parang sabi ko, it's meant to be. Tama po yung relating to the question earlier na nagkataon po na sa panahon ngayon na lalabas po itong Zelda 3. Very timely po siya. So all the more, I'm hoping na maging, in a way, parang ma-encourage po namin yung viewers, mga manunod ng pelikula na piliin po ang Zelda 3. Hindi lang po dahil timely siya, pero honestly, injustice happens every day. Kahit naman sabihin po natin walang nangyayari ngayon sa bansa natin, applicable naman po siya, relatable naman po siya anytime. It happens every day, ang injustice po. At dapat everyday po natin pinaglalaban kung ano po yung tama. Comment mo dun sa title mo, Carla. Patron Saint of the Patron Saint of Concerned Citizens. Citizens. Hindi ko po alam saan nanggaling yan, pero nagbabasa ko nga po yung Patron Saint of Concerned Citizens. Basta ako, ang lagi ko lang po sinasabi is, of course, ako naman po ipaglalaban ko kung ano yung tama. Kung merong injustice man or makabuluhan na dapat pong ipaglaban, ipagtanggol, gagamitin ko po yung aking boses talaga tsaka pangalan. May opportunity po akong ganun na pinakikinggan po ako. So I try my best na gamitin po ito sa tama at ipaglaban ko ano po yung nararapat po. Ayun. And for my last question, nabanggit mo nga kanina may love angle kayo dito ni JN. Yes. Sa tunay na buhay, Carla, gaano ka kasaya ngayon? Ay, masaya. I'm happy where I am now. Ang dami na pong nangyari actually in the past few years Parang blessing over blessing over blessing. Mas nakapag-focus po sa family. I moved into my dream house. Dire-diretso naman po thankfully ang mga projects, both on TV tsaka sa pelikula din po. Dumarami po ang aking mga alagang aso. So ang dami pong blessings. Hindi naman din po ibig sabihin na walang mga pagsubok, walang problems, meron pa rin po. Pero masayang-masaya. Kumbaga, kung titingnan ko po yung mga nangyari sa akin in the past, no? Parang masaya po ako at grateful kung nasan po ako ngayon. Kung gaano ako kasaya, at peace, yung mga ganong bagay. Tsaka po fulfilled. Ang puso mo, kumusta? Anong Okay kulay naman. ang puso mo ngayon? Okay naman po siya. Okay naman po. Buhay pa rin naman po yung aking puso. Okay naman po siya. Masaya po ang aking puso.
Maraming dahilan para maging masaya po yung puso. Ayun, thank you, Carla. Congratulations sa film. Before we move forward to Buboy, Jerry, tanungin ko lang si Kuya Buboy. When was your last movie po na show? At saka kung naalala mo, kasi parang ang tagal na po nating hindi napapanood si The last movie was The Blood Brothers. Medyo ano na rin, that was probably last year. or 2 years ago. By choice po ba yon or nagiging mapili na po ba kayo ng pelikula? Siguro kasama na yung pagiging mapili dahil tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man eh, di ba? For me, dapat as an actor kasi you have responsibility sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikulang ginagawa mo. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi yung basta, gusto ko, kikita ako dyan, okay, gagawin ko na yan. No. But para sa akin, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, meron na iiwan na mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat ganun. For me. And then nung in-offer po sa inyo to, ano po una yung reaction? Bakit po kayo napapayag tanggapin ang Zelda 3? Aba, all-star cast to eh. Ang daming matitinding artista dito. And yung kwento niya, it's about injustice. Kasi maraming ako, I know a lot of people, yung mga nakakulong. I do that eh. I normally spend my birthday sa Bucor. Doon ako nagpa-party. Kasi doon mas may kabuluhan. Kasi papakainin mo pag may birthday ka, karaniwan, di ba? May pagkain naman sila, may busog naman talaga sila. They have money to buy food. Pero doon ka mas kailangan niya. So, I'm trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat nakulong, na hindi po dapat nakulong, hindi guilty. At marami na naman sa basta dapat nakakulong. Yun na. Oo. Dito sa bansa natin. Oo. So, talagang itong kwento na to nakakatuwa po. I feel so privileged to do this. So I thank our director, Director San Pedro for offering this to me. Maraming salamat. Mag-name names ka daw, sabi dito, may nagbubulong. Joke lang. Gusto niyo mag-name names? Pag-iisip ako. Biglang bawi. Teka muna, bago si MJ, si Jerry Olea muna. Jerry. Natanong na tuloy yung ano. Kanang po kaya doon kay Cesar, parang hindi pa naman siya ganun katanda. Siyempre, isa rin naman yan sa mga kumbaga sa MMFF, isa sa mga may Hall of Famer. Tapos sa mga pelikula niya talaga mga noong pa Ismael Bernal, Marilo Diaz-Cepaya, talagang mga makabulang pelikula ng yan. Muruami o Ceres. Oo. Alam mo, Carla, ito dalawa. Hindi ka pa pinapanganak. Hindi ko pa pinapanganak. Masyado ka mag-aala. Para nakalam ng mga bagay. Oo, kanina nasa trailer naman yung sinasabi, katarungan, katotohan. Ngiti ng ngiti kanina si Cesar, nagsasalita si Carla, napapangiti ka doon sa mga sinasabi niya. Bakit? So there's so much truth about what she was saying. Totoo naman yun. Totoo yung sinasabi niya. And nakakatuwa yung ginawa siyang patron saying, at saka to fight for righteousness is what we need to do. You have to fight for righteousness. Kahit anong pang mangyari sa'yo. A very good example to that, yung si Charlie Kirk. Di ba? Polarizing din. Polarizing din, meron din mga Yes, polarizing din yun, of course. But, syempre, yun naman faith yun. Faith yun. But, of course, the righteousness, makukuha mo naman yan eh.
sa ating great God naman galing lahat siya. No? Oh. So, doon nagsimula yan. So yun, I was smiling dahil at the same time, I'm learning. I have a lot of growing up to do. So kahit sa kanila natututo ako. I'm so happy to learn something. Bago yun sa akin. Si JM naman, anong reaction mo dun sa, kumbaga yung mga ganito na pag-usapan sa panahon ngayon? Opo, medyo nakaka-trigger na yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Gabi ng, paano ko sabihin ang masyado. And siguro, I'm hoping na sa pelikula po namin, may mensahe kaming may bigay at may mapulot din po yung audience natin with regards nga po dun sa nangyayari sa bansa natin. Yung follow-up ko na rin lang yung kanina, last question ko for you and Carla. Meron ba kayong papangalanan na gusto niyong makulong? Sino lang gusto makulong? No comment. Ako marami po. Pero more on para safe po tayo. Yung mga animal abusers, yan. Yan po aking focus. Ako po, araw-araw po yan. Ako, napakadami po nagkalat. Of course, merong Animal Welfare Act. Alam po natin yan na may rights po ang animals. And hindi man po natin alam lahat, pero everyday meron din pong injustice na nangyayari when it comes to animal welfare. So sana lahat po sila makulong. Sana lahat po sila magbayad ng multa. Minsan, pangit man po sabihin or isipin na kung paano po nila inabuso yung hayop, sana ganun din po yung mangyari sa kanila. Mga ganun pong bagay. So, marami po mga animal abusers. Sa politics ay, iba na lang po sasagot doon. Thank you. Yes, Cesar? Cesar ko Cesar. Hey po, kay Direk po. Direk, what the other plans po for the movie? Kasi alam naman po natin limited lang po kapag sa Sinag, Maynila. Pero very thankful na rin na kasama po siya. Pero what's the, para po sa wider audience po natin? Siyempre kasama sa plano na ma-stream din tayo eventually. And then, kung saan man makarating itong pelikulang to, ipapasa Diyos lang natin. Sa akin, one step at a time. Sinag, Maynila muna tayo. And I hope I'm hoping for the best para sa pelikula mo, Send the Press. For the 3 actors po, right now po, what happening in our country, alam naman po natin may pagka-social relevance din po yung pelikula. Pero sa inyo po, as an individual, parang meron na rin po ba kayo realization of what happening in our country na may connection din po sa atin bilang individual citizen? Lalo na po you are working, nababayad tayo ng taxes, something like that po. Tapos every time that we are buying the groceries, the restaurant we are eating, meron pong kinakalta sa atin for the community. Ano po yung realization niyo po for it? Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experience. Dahil mas matagal, nauna ako sa kanila dito sa mga artista dito sa mundong ito, sa pagsilang, sa aking mga nasagap, natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Masasabi ko kabaitan, alam mo pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobra masama. Ang Pilipino, mabait kaya lang sumobra. Inano natin, kinunsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon ko if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nag-upo sa kanila? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga
mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi ito hindi ito minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggal pag sinabi mo sa huwag ka magpap. Lalo na ang mga mahihirap nasa probinsya, pag sinabi mo ibenta yan, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Ba? Pambili mong bigas na to at saka di ba? Of course, these voters thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to Dapat ang mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should not, never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need, at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So cancer, but kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahil itong bansa natin at magbago tayo ng disposisyon sa buhay. Yan po. Yan. Agree po, it's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and say enough. Parang ganun po. Hindi naman po ito bago. Kahit hindi man po kasing viral ngayon, nangyayari po ito. Ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba? Ngayon lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. So ako honestly, in a way, I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung results ng recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit papano, kahit parang nakakawalang gana po, kahit parang hopeless na po yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po dun sa mga younger pa, na maging wiser po tayo, matuto po tayo. Hindi na po excuse ang pagiging ignorant or walang alam. At saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right. And mas vocal po sila ngayon. So sana po tuloy-tuloy lang po yung pagboto po ng tama, pag-exercise po ng kanilang rights. And of course, hopeful pa rin po, kahit nga sabi po natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas, hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Yung significant po na may managot na po talaga, wala na pong makakalusot, at magkaroon po tayo ng pag-asa na mabawi po natin kung ano po yung nakuha sa atin. Ang hirap po sundan ng sinabi nila. Ang gaganda po ng sinabi nila. Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinalulungkot ko is puno ng galit kahit saan ako tumingin, kahit saan ako pumunta. Na nag-worry ako na baka hindi natin makita yung hope na sabi nga ni Carla, may hope tayo. And sana makita natin yun. Kahit punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng rage, pagod sa nangyayari dahil nga tama, dekada na to, ilang taon na nangyayari sa atin to, ilang beses na tayo niloloko. And yun lang po ang aking prayer na makita natin yung hope and masolusyonan natin itong problema ng bayan natin. We have a question from Julie Bonifacio. Hindi, tatanong ko nandiyan na din po tayo sa topic na ito. Kasi may
rally pong magaganap, malaking rally, kabilad kanan ng rally. Do you intend to participate po sa mga ganitong kilos, protesta? Ako po, willing po ako kasi wala akong trabaho. And, nga po, I'm hoping na maging peaceful kasi marami rin po ako nababasa na mga kapulisan din natin na sila rin naman is against corruption and natatakot din sila na baka may mangyari sa kanila or baka may mangyari sa mga nagpoprotesta sa atin. So, kung ako po ipupunta doon, it's just to make myself heard, hindi po makasakit o makatapak ng ibang tao. Ako po, honestly, I cannot attend any of the protests or what. May schedules po ako sa araw na yun. Gustuhin ko man po. Pero alam naman po ng tao or ng public, ng aking mga followers, ng fans, kung saan po ako talagang, di ba, nakatayo. They know my stand, on that. Hindi man po ako magiging parte or hindi man po nila ako mga kasama. Of course, they have my full support. And like JM said po, sana maging maayos po, no? Maging safe po at peaceful yung kaliwat ka ng mga protesta po sa linggo. Pero karapatan naman po yan ng mga tao. So kung saan po sila, kung saan lugar po, kung anong posisyon man po nila, nire-respeto ko po yun, supportahan po sila, basta nasa tama po tayo. This protest is very important kasi dito natin pinapaalam na hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa ating bansa. So, hindi lamang para sa buong bansa, hindi rin sa ibang bansa malaman nila na we're not agreeing, we don't agree to what is happening or being robbed. So, kailangan talagang magprotesta. Even the President himself is supporting the rally. Actually, I saw it. So, dapat talaga tayo sumali dito. Eh, mismo Presidente nga natin eh, sumusuporta is not disagreeing with it. Sabi niya, tama ito. Mali yung nangyayari at sumusuporta. So, dapat lahat tayo sumuporta dito sa rally na to. Lamang po. Very important din kasi yung labas natin yung boses natin and marinig tayo. For so long, nagbubulag-bulagan, nagbibigay-bigiyan ng mga tao. So, as long as yung lang hindi siya political, as long as it's lang yung pag-voice out lang ng nararamdaman, and as long as it's peaceful, we support po. Okay. Thank you, Direk. Pero may question pa akong isa, Direk. Tungkol sa movie. Kasi curious ako paano mo naumpisahan itong movie na to, kailan mo sinumpisahan, yung mga behind the stories ng paggawa ko ng Cerberus, mga challenges also. Okay. Share it with us. Nag-start kami noong 2023. Kausap ko yung producer namin, si Mr. Alex Rodriguez. And parang he wanted to do something na pelikula na may action, may kabuluhan. So doon nagsimula yun. And then naggawa kami ng story ni Eric Ramos. And then yun, after no, minadali na nga namin yun para masimulan na agad yung pelikula. Ngayon, tapos nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-casting na kami. And nabuo yung ang tawag nga nila dyan powerhouse cast daw kami. And sobrang thankful ako na nabigyan ako ng opportunity nung aking partner na si Sir Alex Rodriguez na binigyan laya ako na makapili ng mga artista and sinuportahan niya ako sa pagkuha sa mga artistang feeling namin ay nababagay at kumbaga pasok doon sa tema, sa storya. So, ayun po. Congrats and Direk, producer ko sa movie. Hindi naman po, light producer lang. Ay, isa na lang, Direk. Anong feeling mo na makakalaban mo sa Silang Maynila sina Direk Joel Lamanan, Direk Tocali? Actually, nung nasabihan ako na nakapasok kami dito sa Silang Maynila, ang unang pumasok sa isip ko yung, siyempre parang, I'm honored eh. Una-una, si Direk Brillante Mendoza, ang ating director dito.
ang ating festival director. And then, makakasama ko sila Direk Joel. Si Direk Joel naman, kahit pa paano, may relasyon kami na nagkasama na kami sa isang pelikula sa Separados nung Sinimalaya ko ng 2014 na actor ko siya noon. So ang sarap lang na feeling na nakasama ko siya sa isang festival, and syempre si Direk Joel yan. And then at yung mga iba pang kasama kong director dito sa festival, I'm so honored na makasama ko sila. And ako kasi mas more on na ako hindi na naman ako dun sa awards, sa competition. It's more on dun sa napasama ka. Sa akin, okay na yun eh. Ever since naman tuwing sumasali ko sa mga film festival noong pang araw, pag nakapasok na ako, masaya na ako. Okay na yun sa akin. Okay, thank you, Bonus Direk. na lang yun. Congrats. Thank you, Julie. Sino pa po ang gusto magtanong? Taas lang po ang kamay. Yeah. Alwin from Daily Tribune. Dun sa tatlong leads, kayo po nakakapagbida, nakiking kontrabida, hindi rin issue kung malaki o maliit yung role. Ang curious ako, paano niyo po nagagawa yun? And how do you choose your roles or the characters you'd like to do? Ako po, honestly, wala pa naman po ako sa puntong yung napili or ano. Nasa point pa po ako ng aming career at ng buhay na every opportunity, gagrab po talaga. Ayoko po din kasi nung walang ginagawa. Hindi naman because from a financial perspective na wala pong work, walang pay. Pero parang, lagi po akong gustong magtrabaho. Lagi ko po gusto magtrabaho. So nandun po ako sa punto na kahit may kasabay pa po yan, okay lang kung kakayanin naman po ng katawan o ng schedule, let's grab the opportunity kasi ayoko pong nawawala yung mga ganung chance po, whether it's for a show or a movie. At this point ako, I just grab and grab and grab. Mahirap po, of course, pag nagsasabay-sabay, sa katawan pa lang po, bumibigay na po ang katawan. Pero thankfully naman po, kahit pa paano, sharp pa rin po yung aking pag-iisip. Naiiba ko naman po yung mga roles. Maganda din po kasi yung hindi pinalalampas, lalo na kung hindi nyo po within your comfort zone, kung bagong role po talaga siya. So it's yung excitement, yung passion na mas na-explore ko po yung aking capability. So grab and grab lang po ng work, parang ganun po sa akin. JM. Hello. Sa akin po, kagaya po na sinabi ni Kuya Buboy, may responsibilidad po yung mga actors na makapag-deliver ng mensahe the best way they can. And sa akin po, mapakontrabida, bida o support, hinanapan ko po ng empathy yung characters na pinaportray ko para mas lubos kong maintindihan kung bakit nila ginagawa yan. And hopefully, sana maintindihan din ng audience na kung bakit ganun yung mga choices na binibigay ko or decisions ko sa acting ko po. Cesar. I like your question. It brought me back to the movie El Presidente. I accepted the supporting role. Ang bida si ER. Ito siya, si Emilio Aguinaldo. And I played Andres Bonifacio's support. Sabi ko, I haven't done it. Talagang dream ko yung gawin yung Andres Bonifacio. And I did. I support ako. Kasi maganda yung bakbakan doon. Metro Manila Film Festival. Alam mo, nasa supporting role yung bakbakan talagang matindi. Competition. Kasi sino ba mga kalaban ko doon sa supporting? Isipin mo na lang, dyan sila, Peg Medina, Joel Torre, Baron Gasler, etc. Di ba? To name a few. So, magandang pakbakan to, sabi ko. So, okay, game ako dyan. Ayun, lo and behold, our great God's blessing, I was able to get nominated. And I was able to win the trophy. That's only my second. Can you imagine, second ko lang best supporting yun? My first was
1989, hindi ko pa pinapanganak, ma'am. Ang bukas ay akin, Loris Guillen, Gretchen Barreto, Gestonia Larcon. That was my second ko lang yan. I love challenges, ma'am. Kasi yun ang aking orientation. Nagsimula ako sa Dulaang UP, Tablado. So, doon I was a Shakespearean actor. And under Tony Mabesa and Mr. Tilo, and I love doing that sa iba-ibang klaseng role. So, and of course, I love yung method acting. That's my method. So, yun. Last question. Sa 3 actors ulit, was there ever one role na sobra kayong challenge na parang, ba't ko ito tinanggap? Was there ever a role that came into sa inyo na, bakit ko ito tinanggap? Eh, ang hirap-hirap gawin. Carla? Ako siguro yung aking first kontrabida role. And nagkataon po kasi na yung role ko na yung dual character po siya. May bago lang po yun actually, 2023 yun. It was called Stolen Life Show po. So first time ko po magkontrabida. And doon ko po kasi talaga na-realize, no, na-experience po na napakahirap po talaga. Mas gugustuhin ko po umiyak na lang po ng balde-balde kaysa yung mag-ape, lagi pong magalit. It takes a lot more energy para maging kontrabida. Hindi ko po pinagsisihan yun. Sobrang nag-enjoy ko ako noon. Kami ko pong natutunan. There's always a first time for everything. I would love to play the role of a kontrabida kahit paulit-ulit pa po. Pero yun po siguro yung talagang in a way na challenge po ako at pinakanahirapan po ako. Most especially dahil first time po yun. Tapos parehong bida kontrabida po yun eh. So astral projection po kasi yung tema ng aming show na yun. So one moment ikaw yung bida, the other moment switch po kayo ng role. So mahirap po yun, very challenging. Pero again, hindi ko po yung pinagsisiyan. Sobrang na-enjoy ko po yun. Masaya po magkontrabida pero mas mahirap po siya. And grabe po yung energy na kailangan. JM? Sa akin po siguro yung isa sa nahirapan ako yung addict sa'yo. Oh. Recently lang na kasi addict ako dyan. Hirap na hirap ako kasi pinaalala niya sa akin lahat ng nangyari sa akin. Na nakulong ako sa padded room for ilang days. Isang buwan ako sa basement. So nag-flashback sa akin lahat. Tapos, though may pagka-rom-com siya, pero seryoso yung character plot. Yung conflict ng character, yung struggles niya, is parang life story ko. So parang almost autobiographical. Oh, medyo tinry kong i-method. Medyo nag-lapse ako. So nagka-problema ako ulit. Pero emotionally nagka-relapse ako, emotional relapse. So nag-attend naman ako ulit ng mga counseling and bumalik ako sa rehab ko to reground and naayos naman po. Pero mahirap na yung process ko. Thank you for the honesty. Cesar, role na hirap ka na, bakit ko ito ginawa? Okay, the first one, dalawa to eh. I remember yung unang-unang trabaho ko, Entablado. Ang title niya, Esther Bengoles, directed by Leo Martinez. Little Theater, CCP. Stage, 1986. Baguhan ako. Ito yung may actors workshop. Napili lang ako ni Leo to play the role of the waiter. Pero ilan lang kaming cast nito. Can you just imagine kung sino etong casting? Bembo Loco, Lisa Lorena, Janet Delgado, Rudy Mayor, Rosemary Sarita, then ako, pang-anim. Puro matitinding artista. Masterclass. Ito na yung sinasabi mo, ito na yung lalabas na ako. First, paglabas,
first performance namin. Maraming performances eh. 11 performances yun sa Little Theater. Ito na. Ito na yung kortina. Lalabas na ako. Ito na yung cue ko. Alam mo yung time na yun? Eh yung sinabi ko, bakit ko ba tinanggap ito? Nagsisisi ako. Bakit ko tinanggap to? So, alam mo yung kaba ko, kung siguro may sakit ako sa puso, bulagta na ako rin sa kaba. Pero pagkatapos lumabas ako, yun na, ano na, pinawisan na, lumipad na, di ba? Yun, ayos na. Yun, okay. Ganun pala yun. I was very, very new. I was talagang, tapos kasama mo, puro veterano, napakagagaling, puro award winner na artista. So, ayun yung, yung pressure. Pangalawa was the movie Made in Malacanang to play Ferdinand Marcos. In-offer sa akin few days na lang magi-start na. When wala na akong time to prepare. Yun, sabi ko. But I accepted because I want to play it. Kasi hindi ordinaryong tao to. Diba? Ano mo na sabihin natin dyan sa former president natin yan, but I did Waway nga eh. Sino ba si Waway? Ano yun eh, public enemy number 1 yun eh. Oh. Diba? Kung sino-sino ginagawa ko, but this one is, diba? Known siya. So I was given like less than 5 days to prepare for it. Grabe. And the worst, alam niyo po ba, the worst thing you can do to an artist is to rush him. Madaliin mo ang artista. True. Kahit ano pa yung painter, singer, madaliin mo siya, i-rush mo siya. That's the worst thing you can do. Maliban doon sa i-underpay mo siya. That's the worst thing you can do. I-rush mo yung artist. Now, Cesar, being Jose Rizal, looking back, how was it? Jose Rizal, I was given 7 months to prepare for it. We did that. 7 months yung preparation ko to study Spanish, to read all these history books. So I gathered all the history books na kahit na hindi tungkol kay Jose Rizal, I bought it and I read them all. Then I studied Spanish at the simultaneously. Mahaba yung preparation ko doon. Okay naman yun sa akin. Yun talaga. But since na ang director ko was perfectionist, our national artist, Marilu de Sabaya, sobrang perfectionist yan. So, ako binili, just to share with you, pinaprint ko lahat ng pictures ni Jose Rizal na available at dinikit ko lahat sa wall ng bahay ko. It's a good thing, wala pa akong asawa noon, I was binata. So kahit anong gawin ko sa bahay ko, pwede. Tapos yung TV ko, naka-Spanish channel palagi pag nandun ako. At kahit na natutulog ako, I think that's the only way para ma-absorb ko lahat ito. Yun. At saka bawal akong bisitahin na kakausapin mo ko in Tagalog and in English, kaya lang Spanish din. Mahirap. Sobrang hirap. But it's all worth it. I mean, to work with Direk Marilu de Sabaya and the rest of the actors. Thank you very much. Thank you, Alwin. We're down to the last 2 questions para later on pwede natin ma-interview yung ating actors. The question is coming from Eric Borromeo of Pinoy News Action. Hindi. Ang question ko lang kay Direk GB. Direk, ito po bang Zelda 3 na title ay is this just a place or meron siyang metaphorical meaning na pinanggagalingan ni Zelda 3? Actually, nag-play lang kami doon sa number 3, which is parang Trinity, yung parang kabuuan na meaning ng number 3. So, yun yung play nung number 3, kaya 3. Wala siyang specific na sa personal na namin ni Eric Ramos yung number 3. Pero doon kami nag-work around doon sa yung kabuuan na meaning ng number 3. And then, hindi siya talagang lugar na specific yung Zelda 3. Hindi siya kulungan na doon namin binasa yung istorya. So, nag-play around lang kami doon sa number 3. Ayan. Yung ano nyo ba, yung portrayal po ng criminal dito, ano po ba yun yung parang ang criminal ganito or yung mga parang yung akusado, guilty na agad? Paano po ba nyo pinag-aralan yung ganung angle?
Pagdating niya sa legal na aspeto, I see to it kasi every time na gumagawa ako ng pelikula na I do research, may mga, kumbaga may mga on the side ako ng mga consultants. So sa set namin meron kaming lawyer na consultant. And then even during scripting, dumadaan sa lawyers yung ano, meron kaming pool ng lawyers na chine-check yung mga lingwahe, kung tama bang ganito ang nangyayari sa courtroom, ganito ba ang nangyayari pag may kaso. So, lahat yun dinitalya namin during the preparation bago kami nag-shoot. And even during the shoot, minsan nasa set na kami, nag-uusap pa kami ng abogado kung ano na pwede. Kunyari, bigla ako may maisip na parang ganito gusto ko treatment, pwede bang ganito, pwede bang palitan ko ng ganyan. So, nandun nakaalalay sa amin yung consultants namin. Thank you, Derek. Thank you. Thank you, Eric. And for our last question, of course, from Miss Tita Aster Amoy. Tita Aster. Alam mo, hindi ako sanay sa huli. Gusto ko ako yung unang nagtatanong. So, una-muna, Direk, I'd like to congratulate kung sino man ang nag-conceptualize ng poster nyo. I love it. Anak ko po. Wow! Ang ganda, kasi symbol lang ang ginamit, di ba? Di ba kakaiba siya? Yung aking pangalawang anak, yung aming daughter na si Sofia. Wow! Galing, galing. Congrats. Ang una kong gustong tanungin is si JM. Alam mo, in fairness to you, sobrang husay mo. I'm also a big fan of yours kasi pag napapanood kita sa TV, when you're bad, you're really bad. So, bakit ang husay-husay mo, lalo na sa mga kontrabida roles? Hindi po. Naman. Salamat po. Siguro hindi ko po hinuhusgahan yung character na binibigay sa akin. Mapa-villain, mapa-bida, mapa-maliit man siya na role. Yun yung number one ko pong hindi ginagawa na mahusgahan siya. Kasi mas na-explore ko siya pag mas naiintindihan ko siya kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya sa text, sa script po. Nilalagyan ko po siya ng backstory. Kung kamusta ba siya ng pagkabata niya, may trauma ba siya, may mga pinagdaanan ba siya ganito, bakit niya nagagawa to, ganyan, ba't mainitin ulo niya, bakit siya lagi sumisigaw, bakit hate niya itong mga ganito. Para lang po may reason po ako na makapitan pag inaarte ko na po siya. Thank you. Sa inyo lahat, una muna si Direk. Direk, how do you prepare for the material you're about to direct? At sa inyong tatlo, how do you prepare for your respective roles? Ayun, kung sinabi ko kanina, una research. Kahit na kunyari, nagkataon lang siguro na karamihan ng mga pelikulang ginagawa ko, ang script kasi noon, kasama ko sa pagbuo ng script. Pero even kunyari mga teleserye na kunyari, yung script ibibigay nila sa director. I see to it na nag-research ako. Yun ang feeling ko pinaka-importanting assignment ng director, yung mag-research at yung mapaniwala ko yung sarili ko na tama yung script. Na may kabuluhan yung script and lalabas kasi doon sa trabaho ko yun eh. Lalabas yun kung naniniwala ako doon sa materials ko. So I see to it na yun, may research. And then pagdating naman sa sa actual shoot, I see to it na prepared ako pagdating doon sa mga eksena na pinag-aralan ko naman. Hindi yung sa set ako nag-aaral. So yun, kahit sa mga teleserye rin noon, gusto ko yun nakapag-aral na ako. Hindi na ako mahawak ng script pagdating ng set eh. Pagdating ng set, dapat as much as possible, parang kabisado ko na lahat. Alam ko na yung gagawin ko, alam ko na yung angulo ko. So para mabilis din yung trabaho. So para hindi rin nahihirapan yung mga artista sa yung minsan kasi yung feeling ko kapag naging yung pabago-bago ka ng isip sa set, maguguluhan din yung mga staff mo eh, pati yung mga artista. So I see to it na prepared ako. Pag tungtong ko ng set, ready na ako. So, ayun. Thank you, Direk. Paring Buboy. Yeah, my Aston, thank you. Thank you for your support.
Prepare, when I read the script, kasi sabi ko, papahanap nga ako ng maraming action kay Direk. Pero hindi, it was very detailed. Pero okay lang yun sa akin. I'm not saying this is just a walk in the park. Very challenging din yung role ko. And my enthusiasm to work with JM and Carla and with other actors, ganun na lang kasi nung in-offer sa akin to, medyo after pandemic, matagal na walang trabaho. So sabi ko, sige, game yan ba? May action pa. So I jumped into it. I grabbed the opportunity. Sabi ko sa kanya. So it's such a great privilege na makatrabaho sila. Yun yung masasabi. Carla? Aral po ng mabuti. I value the script. So isa po yan sa pinaka, if not, yun na po yung pinakauna kong hinihingi po talaga. Matagal po ako mag-prepare po kasi hirap po ako pag last minute po talaga. Tama po yung sinabi niya earlier na pag nirarush po talaga napakahirap po. So, kung as soon as maibigay po yung script, inaaral ko na po yun. Hindi naman din po ako ganun kabilis mag-memorize. So it takes time. I read it over and over. Madalas nag-notes pa po ako sa script. If I'm not mistaken, during one of our shooting days po for Celda Tres, nag-post po ako noon, pinakita ko na Manila paper pa po yung aking lines. Dahil hindi po biro mag-play ng role ng attorney. Hira po yung mga jargons. So, paulit-ulit ko po nire-rehearse yun. Of course, kahit pa paano, napipicture ko po sa aking mind yung kung paano po aatakihin yung character, kung paano po siguro lalaruin yung eksena. But I make sure to keep an open mind naman po kasi syempre nababago po yun. Depende po sa treatment na po on the set. And then, hindi ko po masyado iniisip yung hindi ko po masyado iniisip ako mag-work kaya ito, effective kaya ito, marami kayang viewers, marami manunood. I don't think of that too much po para there's less pressure. I really focus on the character po talaga. Tapos, pag nasa set na po, kapag nag-shoot na po kami ng mga eksena, I draw inspiration from my co-actors din po. Tapos, yun po, thankfully, the rest is doable, mga ganon. Pero definitely, lahat po ay nasa effort ng pag-aaral po talaga, preparation. JM? Yun din po, aral ng script, discuss po ito din. Pero, isa siguro sa mga naging struggle ko dito is lumalabas po yung pagka-fanboy ko kay Kuya Cesar. Every time po kasi na magka-eksena kami, hindi ko po alam kung panonoorin ko siya sa mga gagawin niya o sasabay ako eh. Hindi po. Totoo yun. Totoo talaga yun. And, yun, masaya po ako sa experience na to. Masaya po ako na nakatrabaho ko sila Direk GB ulit. And marami po akong napulot na aral professionally. Yun po. Lastly, habol ko na, pinakahuli na ito talaga. Anong na-discover nyo sa isa't isa since this is the very first time na nagkatrabaho kayong apat mula kay Direk? Na-discover. Hindi ako, kay Cesar, sobra akong na-amaze sa kanya pagdating sa mga eksena, pagdating sa mga aksyonan. Kasi ako hindi naman ako talaga action director eh. Tinatanggap ko yan eh. Pero yung, alam mo yung contribution ni, siyempre bilang Direk Cesar Montana natin, na-value ko yun, na ako, na sobra kong na-appreciate yung presence niya sa pelikulang ito, yung kung ano yung natutunan ko sa kanya. So ako, very thankful naman. Kay Carla naman, siyempre si Carla, isa sa mga bida ng GMA eh. And ako, hindi naman ako nakapag-teleserye ng GMA. So parang, noong una natatakot talaga ako kay Carla. Kasi sabi ko, baka masukit, baka mataray. Pero
nung first meeting pa lang namin, naalala ko nung first meeting natin sa isang Japanese restaurant. Naramdaman ko yung napaka-humble nitong taong to. And kumbaga through to the nature ng mga posts siya about kung paano siya mag-care sa animals. So nakita ko yun sa kanya, nakita ko yung personality nito. Kahit takot ako sa aso. Pero hindi na ako takot masyado. Konti na lang ngayon. Si JM naman kasi parang ilang beses na rin kami nagkatrabaho naman ni JM. So, si JM naman, laging may bago. Lagi siyang may bagong binibigay. So, parang hindi siya yung tipong artista na parang, alam mo na ito, ganito gagawin niya dyan. Lagi siyang may surprise siya. Meron siya ganun. To the point nga na nung nag-i-edit ako ito, nandito nga pala yung editor natin, brother ko si Jeff San Pedro, si ating film mentor. Nung nag-i-edit kami ni Jeff, ako na mismo yung kinikilig kay JL kapag yung kiligan yung eksena. Kapag naman serious, sabi ko, iba talaga itong batang to. Sabi ko, parang iba yung niya, iba yung atake niya doon sa mga ibang ginawa namin dati. So, laging may bago. So, ayun. And sa buong cast, talagang thankful ako na nakatrabaho ko sila. Ako hindi ako ganun kadalas din mag-mainstream na pelikula. So, kumbaga parang natutuwa ako na sa tuwing magpipelikula ako, happy ako doon sa cast ko. At masaya yung set namin.